Maghahari siya sa mundo, ang santo ninyo sasalay, tutubos, purihin ang manunubos. Viva o Jesus Nazareno, alay at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva o Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kabanal-banalang ngalan ng ating Panginoong Hesus. Tayong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kaniyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan.
Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni nakakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, sapagkat yaong ginagawa niya'y kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, magsibabunying may galak, Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang tumpeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating. Nakasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa, buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatototohanan kong
Siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, at isang masaganang bagong taon sa inyong lahat. Batiin po muna ang katabi ng Happy New Year. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Talagang walang makakapigil sa mga deboto. Pagmasdan ninyo ang ating paligid, ang simbahan ng Quiapo. Dahil tayong lahat nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng papurit parangal ng malakas ang ating Panginoong tagapagligtas. Ito ang araw ng ating debosyon. Ito ang araw ng mga deboto. Ito ang araw ni Jesus Nazareno. Ito ang mga sandali na kung saan tayong lahat ay unang-una nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Nagpapasalamat tayo sa mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa sa ating buhay, sa ating mga kakulangan, karupukan at kahinaan, humihingi tayo ng awa at habag kay Jesus Nazareno. At ikatlo, ito rin ang araw na kung saan itinataas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at lahat ng pagsusumamo ng ating mga puso. Kaya nga, napakahalagang malaman natin sa mga sandaling ito na binubuksan din natin ang unang misa buwan ng Enero. Kaya naman alam ko sa inyong mga puso, lubos-lubos ang ating kagalakan. Naririto tayo sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno. Nakakasiguro ako na ang puso nating lahat punong-puno ng kagalakan dahil sinasalubong natin ang isang bagong taon, taglay ang matinding pag-asa ng isang bagong simula at isang bagong hangarin na mas mapabuti ang ating mga sarili at mas mapalalim ang ating mga debosyon. Bagong taon, alam po ninyo, pag bagong taon ang pinag-uusapan sa ating mga Pilipino, hindi nawawala ang salitang bago. Kaya naman nakakasiguro ako, marami sa atin ang excited kapag pinag-uusapan ang bagong taon. Kaya nga minsan, di ba, ahead of time, natatanggap na natin ang mga Christmas bonus, di ba? 13th month pay para paghandaan ang isang bagong taon. Kaya nakakasiguro ako, siguro yung mga kababaihang dalaga, kapag bagong taon ang pinag-uusapan,
ang unang pumapasok sa isip nila, ano kayang bagong buhok ang nais kong makita ng mga tao, no? Magpapakulot ba ako? No? Magpapaunat ba ako ng buhok? At ano kayang new look ko sa New Year? Anong kulay ng buhok ko? Kulay pink ba? Kulay yellow-green? Kulay brown ba? Sa mga kalalakihan, ang iisipin niya, ano kayang bagong gadgets ang bibilin ko? Ano kayang bagong sapatos? Ano kayang bagong pantalon? At alam po ninyo, sa mga magkasintahan, pag yan, nakukonsumi na sa kanilang mga boyfriend at girlfriend, mag-iisip yan na palitan ng bago ang kanilang kasintahan, Sasabihin nila, para bagong relasyon sa bagong taon. Pero yung mga mag-asawa dito, pasensya na po, hindi ninyo pwedeng palitan ng asawa ninyo ng bago. Kasi till death do you part na yan, Nangako kayo sa Panginoon na mamahalin sila habang buhay. At naaalala ko, tuwing bagong taon, binibili kami ng aming mga nanay noon, ng bagong damit, Naaalala ko mula panganay hanggang bunso, 5 kaming magkakapatid, kung anong damit ng panganay, siya ring damit ng bunso, Kapag ka kulay blue ang damit ng panganay, hanggang bunso, kulay blue. Kung anong pantalon na brand, pareho din, pati sapatos. Kung hindi naman magkakapareho ng kulay, magkakapareho ng design. At nakakasiguro ako, paano sinalubong ng mga nanay ang bagong taon? Siguro, pumunta yan sa palengke at bumili ng paboritong duster. At anong kulay ng duster ang binili? Kulay pula. At kung may bonus, anong design? Polka dots. Bilog-bilog. Ito yung paborito ng mga nanay. Yung iba natatawa, Siguro ayan yung suot ng bagong taon. Kasi nga, bagong look, bagong damit, bagong kagamitan. Marahil tayong mga Pilipino, ito yung nais natin kapag pinag-uusapan ang bagong taon. Pero alam po ba ninyo, si Jesus Nazareno, ang batang sanggol, may nais ding bago sa ating lahat. Hindi bagong damit, hindi bagong itsura ng mukha, hindi bagong kasangkapan, hindi bagong bahay, hindi bagong pananamit, kung hindi isang bagong puso at bagong kalooban. Ito ang hangad ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang dati nating buhay magkakaroon ng isang bago at mabuting pamumuhay. Alam po ninyo, minsan may magkapatid na kambal. Ang pangalan ng magkapatid na ito, si Popoy at si Momoy. Dahil sila'y magkambal, magkamukhang magkamukha sila. At sila ay nasa elementarya. Alam po ninyo si Popoy, napakatalino. Ang galing sa math, ang galing sa English, ang galing sa science. Magaling din siya sa sports at maraming skills. Magaling magsalita at maraming talento. Kaya naman kadalasan si Popoy ipinanlalaban ng kanilang paaralan sa iba't ibang paligsahan. At kalimitan na iuuwi ni Popoy ang gintong medalya. Kaya alam po ninyo, karamihan sa kanilang paaralan, ang mga guro't mag-aaral, hinahangaan ng labis-labis si Popoy. Pero ang kanyang kambal na si Momoy, hindi ganoong kagalingan. Pangkaraniwan lamang. Kalimitan nga, nagdo-double time pa siya para makahabol sa kanilang klase. Si Momoy, ginagawa niya ang lahat ng kaniyang makakaya, hindi para makipagpaligsahan,
kung hindi naging pamantayan niya sa buhay, ang bigay ang kanyang the best. Hindi lamang sa school, kung hindi maging sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad, at sa kanilang paaralan. Minsan, ang magkapatid na kambal na ito, binigyan ng tig-1,000 ng kanilang ninong bagong taon. Kaya alam po ninyo, ang magkapatid na ito pumunta agad sa plaza at ang unang ginawa ni Popoy, bumili ng lobo, bumili ng mga laruan, at bumili ng mga candy. At nung ibinigay ito kay Popoy, tuwang-tuwa siya at napakasaya. Kaya nung nakita niya ang lobo, labis ang kanyang kagalakan. At napansin niya, yung kanyang kambal na si Momoy, tingin ng tingin sa kanya. Kaya ang sabi ni Popoy kay Momoy, Momoy, bakit ba tingin ka ng tingin sa aking mga lobo, sa aking mga candy, at sa aking mga laruan? Naiinggit ka siguro ano? Ang problema sa iyo, Momoy, ang tanga-tanga mo. Ang bobo-bobo mo talaga. Di ba binigyan ka din ni Ninong ng 1,000 piso? Bakit hindi mo ibili ang sayo para maging masaya ka rin na kagaya ko? Tingnan mo ako ngayon, napakalaki ng aking lobo, ang dami ng aking mga laruan, at ang dami ng aking mga candy. Ang bobo-bobo mo kasi. Kaya nung marinig yun ni Momoy, umiyak siya ng umiyak. At alam ninyo, wala siyang nagawa kung hindi iyuko ang kanyang ulo. At hindi sa kalayuan, siya ay naglakad. Kaya nga sinundan ni Popoy ng paningin ang kaniyang kambal na si Momoy. At hindi sa kalayuan, nakita ni Popoy na si Momoy bumibili sa karinderya ng 2 tubig, ng 2 kanin, at ng 2 ulam. Pagkabigay ito kay Momoy at ang sukli, agad na inabot ni Momoy sa mag-inang may kapansanan. At ang sabi ni Momoy, Nay, Ale, ito po ang tubig, pagkain, at kaunting pera. Pinabibigay po sa inyo ng batang sanggol na si Jesus Nazareno. Kaya nung tanggapin ito ng mag-ina, sila'y iyak ng iyak sapagkat makakakain na rin sila. At ang sabi ng ina, alam mo, napakabait mo. Salamat sa ibinigay mo. Kanina pa kaming umagang gutom na gutom ng aking anak. Alam mo ngayong bagong taon, halos lahat ng tao nagmamadali. Halos lahat ng tao walang pakailam sa iba. Yung ibang tao nga, habang kami namamalimos, anong ginagawa sa amin? Iniirapan kami. Yung iba, minumura pa kami. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Ang tanging lais lang namin ay makakain. At alam mo, ikaw lang ang bukod tanging huminto para sa amin at nagbigay ng pagkain at salapi. Napakabuti mo, napakabait mo. Maraming salamat sa iyo. At alam nyo ang sabi ni Momoy, Nay, huwag po kayong magpasalamat sa akin. Isa lang ang tanging mabuti. Yan ang batang si Jesus Nazareno. Kaya nung marinig iyon ni Popoy, nabitawan niya ang lobong kaniyang hawak at siya'y tumakbo ng mabilis kay Momoy. Lumuhod sa kaniyang kapatid
at sinabi niya, "Alam mo ba, Momoy, patawarin mo ako sa sinabi ko sa iyo kanina. Bagamat ang tao, ako ang tinitikalang matalino, magaling at mahusay, pero sasabihin ko sa iyo, ikaw ang tunay na matalino, sapagkat napakalaki at napakaganda ng iyong puso at kalooban. Hindi gaya ko, tinitingala at hinahangaan man ako ng tao dahil sa aking angking katalinuhan, pero ang puso ko napakaliit. Hindi kagaya mo, nagniningning ang iyong puso dahil ikaw ay mabuti at napakabait." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, bagong taon na, bagong simula. Ang magandang katanungan, ikaw pa rin ba ang dating ikaw na madamot at sarili lang ang iniisip? Ikaw pa rin ba ang dating ikaw na walang pakialam sa pangangailangan ng ibang tao? Ikaw pa rin ba ang dating ikaw na sariling papuri lamang ang iyong inaatupag? Ang hangad ni Jesus Nazareno para sa bagong taon na ito, pagbabago ng ating puso at kalooban. Hindi interesado sa Jesus sa anumang bagong damit, bagong kaanyuan, bagong itsura, bagong kasangkapan na mayroon tayo. Interesado sa Jesus sa pagbabago ng ating mga puso mula sa dating buhay patungo sa isang bagong buhay, mula sa buhay na pagiging makasarili patungo sa buhay ng pagbibigay, mula sa kasikaman hanggang sa pag-aalay ng sarili, mula sa kawalan ng disiplina sa pagiging responsable. Ito ang hangad ni Jesus sa bawat isa sa atin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, walang hangad ang pangalan ni Jesus Nazareno kung hindi ang ating kabutihan, ang pagbabago ng ating mga puso, ang pagbabago ng ating kalooban. Kaya sa bawat sandali at bawat pagkakataon, isipin po natin ang magbango tungo sa kabutihan at tunay na paglilingkod kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kaniya sa ating pananalangin. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo.
Itulot mo kaming mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga magulang naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalingan niya. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog mo ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat na mga saksi ng kaniyang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po. Ay isang batang pastol na patungo sa Belen, may dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kaniyang pangako, na anumang hilingin namin sa kaniyang ngalan ay hindi mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako
ng iyong maaasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo ng awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan sa Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinaninikluhuran ng tanan sa ikapagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang puso namatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Kristo
Padre Jesus Nazareno, inarangal sa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwanag ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwala